Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang action suspense thriller movie na pinamagatang Apex. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang kahanga-hangang tanawin ng mga matatayog na kabundukan ng Troll Wall sa Norway. Dito natin makikilala ang mag-asawang sina Sasha at Alex na kapwa bihasa sa larangan ng rock climbing at determinadong talunin ang mapanganib at hamong dala ng naturang bundok. Kinabukasan, nagising sila sa loob ng isang portaledge, isang kakaibang tent na nakasabit mismo sa matarik na bangin. Dahil maaliwalas ang panahon, agad na inaya ni Sasha si Alex na ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat patungo sa tuktok. Handa na ang kanilang mga kagamitan mula sa mga coming device na nakasiksik sa mga siwang ng bato hanggang sa mga lubid, helmet at iba pang professional na gamit. Kaya muli silang sumuong sa pag-akyat. Dahan-dahan silang umusad, taglay ang husay at kapanatagan na bunga ng kanilang malalim na karanasan. Ngunit pagdating nila sa isang bahagi ng bundok kung saan kailangan nilang tumawid sa isang napakahirap at tila nakausling pangil ng bangin, dito ay paulit-ulit na pumapalya si Sasha na lagpasan ito, ngunit hindi niya ito sinukuan. Napapasinghap at napapasigaw siya sa hirap dahil hindi niya malampasan ang bahaging iyon. Habang unti-unting dumidilim ang kalangitan, iminungkahi ni Alex na magpahinga muna sila at ipagpatuloy na lang kinabukasan. Pero pursigido si Sasha at ayaw niyang umatras. Patuloy niyang itinulak ang sarili dahil hindi ito ang unang beses nilang sinubukang akyatin ang bundok na iyon at ang mismong bahaging iyon ang palagi niyang kinabibigo ang malampasan. Sa huli, nanaig ang kanyang pagkadismaya at matinding pagnanais na malagpasan ito, kaya pinilit pa rin niyang magpatuloy. Ngunit dahil sa haba ng kanilang pagtatalo, tuluyan nang inabot sila ng gabi. Lalong sumama ang panahon at doon lamang napilitan si Sasha na sumang-ayon na bumalik muna sila sa kanilang nakasabit na tent. Sa kasamaang palad, lalong naging mapanganib ang kanilang pagbaba dahil sa sama ng panahon hanggang sa biglang may mangyaring aksidente. At sa isang iglap na iyon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Sasha. Pagkalipas ng 5 buwan, wala na ang kanyang asawa. Naiwan siyang nag-iisa, bitbit ang matinding pagsisisi na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip at damdamin. Sa loob ng panahong iyon, ni minsan ay hindi na siya muling sumabak sa anumang pakikipagsapalaran. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto na sana niyang tuluyang tumigil. Ngunit may isang lugar na dati nilang pinapangarap puntahan ni Alex. Isang lugar na hindi nila kailanman napuntahan. Kaya sa huli, nagpasya si Sasha na magtungo roon ng mag-isa. Hindi para umakyat muli, kundi upang ikalat ang abo ng kanyang asawa at tuluyang isara ang huling yugto ng kanilang pinagsamahan. Ang lugar na iyon ay isang masukal at mailap na kagubatan, puno ng panganib. Mula sa matatarik na bangin, rumaragas ang ilog hanggang sa samot-saring natural formation rock. Sa araw na iyon, agad na nagtungo si Sasha sa registration post upang kumuha ng pahintulot para makapasok at makapag-camp sa lugar. Mahigpit naman siyang binalaan ng ranger na huwag mag-isang maglakbay dahil sa mga nagdaang buwan ay maraming tao na ang naligaw at tuluyang naglaho at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan. Sa bulletin board, kapansin-pansin din ang sunod-sunod na larawan ng mga nawawala, patunay na hindi biro ang panganib sa lugar. Ngunit likas kay Sasha ang pagiging matapang o marahil ay padalos-dalos. Bago umalis, dumaan muna siya sa isang maliit na tindahan upang bumili ng mga kakailanganin niya. Doon may 2 hunter na nagsimulang manggulo at mang-asar sa kanya. Sa kabutihang palad, naroon si Ben sa may cashier at agad siyang umaksyon upang patigilin ng dalawa at paalisin ng mga ito. Pagkatapos mamili, napansin ni Sasha na magkatabi lang ang kanilang mga sasakyan. Sinamantala niya ang pagkakataon upang magtanong kay Ben tungkol sa tamang ruta habang ipinapakita ang dala niyang mapa. Dahil sa ganitong klaseng kagubatan, hindi laging maaasahan ng GPS. Maayos at malinaw namang ipinaliwanag ni Ben ang pinakamabilis na daan patungo sa kanyang destinasyon. Pagkalipas ng ilang oras, narating ni Sasha ang lugar. Hahakbang na sana siya palabas ng sasakyan upang simulan ang pag-aayos ng kanyang tent, kasama ang paghahanda ng kanyang pepper spray bilang proteksyon.
handa sa kung anumang maaaring kaharapin sa gitna ng mailap at mapanganib na kagubatan. Ngunit bigla na lamang sumulpot ang parehong grupo ng mga hunter mula kanina. Walang pagkaalinlangan, agad na bumalik si Sasha sa loob ng sasakyan. Isinara ang mga pinto at piniling huwag silang pansinin kahit pilit siyang kinakausap ng mga ito. Kinabukasan, nakahinga siya ng maluwag nang makitang tahimik na ang paligid at wala na ang mga lalaki. Agad siyang nagsimula sa kanyang paglalakbay. Binaybay ang ilog gamit ang isang maliit na bangka, dala ang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang gamit sa camping. Pagdating niya sa mas masukal at malalim na bahagi ng kagubatan, isinagawa niya ang kanyang tunay na pakay. Marahan niyang ikinalat ang abo ng kanyang asawa at nag-iwan ng ilang litrato bilang alaala. Pagkatapos nito, isinabit niya ang kanyang bag sa sanga ng isang puno at pumasok sa itinayo niyang tent upang magpahinga. Ngunit kinabukasan ay mayroon siyang kakaibang pakiramdam. Nang lumabas siya ng tent, laking gulat niya nang wala na ang kanyang bag. Mas lalo pang naging nakakatakot ang lahat nang bumalik siya at mapansin na mayroon ng ahas sa loob ng kanyang tent, kahit sigurado siya na isinara niya ito ng maayos noong nakaraang gabi. Hindi nagtagal, sumakay si Sasha sa kanyang maliit na bangka upang libutin ang paligid at alamin kung ano ang nangyayari. Habang binabaybay niya ang ilog, napansin niya ang isang asul na bangka na nasa pangpang. Lumapit siya rito, umaasa na mayroong taong matatagpuan sa malapit. Doon niya muling nakita si Ben. Ipinaliwanag ni Sasha na may kumuha ng kanyang mga gamit habang siya'y natutulog, kasama na ang kanyang bag, telepono at pagkain. Umupo silang dalawa at sandaling nag-usap. Nagsimula sa magaan ang kanilang kwentuhan hanggang sa mapunta sa isang simpleng bagay tulad ng paboritong baon ni Ben tuwing nagka-camping. Isang giniling na karne na tinatawag na Gino, pangalan na hinango niya mula sa kanyang ina. Habang tumatagal ang usapan, ibinahagi ni Ben kung bakit mas pinipili niyang mamuhay ng mag-isa sa kagubatan. Para sa kanya, nakakapagod at puno ng pagkukunwari ang mga tao sa lungsod at tanging sa gitna ng kalikasan niya nararamdaman ang tunay na katahimikan. Ngunit nang banggitin ni Sasha ang tungkol sa mga hunter na nanggugulo sa kanya noong nakaraang gabi, biglang nagbago ang atmosphere. Doon inamin ni Ben na kasama pala niya ang mga iyon. Sa sandaling marinig iyon ni Sasha, agad siyang kinabahan at nag-iba ang pakiramdam at nais niya nang umalis kaagad. Ngunit bago pa siya makaalis, inilabas ni Ben ang isang pulseras na hawak niya. Pulseras iyon ni Sasha, ang mismong nawawala kasama ang kanyang bag. Doon, tuluyang bumalot ang takot sa kanya nang unti-unti niyang maunawaan ang sitwasyon. Ang tanging gusto na lang niya ay makalayo. Ngunit sa isang iglap, pumasok si Ben sa kanyang kubo at hinihagis palabas ang ninakaw na bag ni Sasha. Paglabas niya muli, may dala na siyang speaker at isang pana. Walang mahabang paliwanag, malinaw na ang kanyang intensyon. Sinabihan niya si Sasha na tumakbo na dahil sa sandaling tumigil ang tugtog, sisimulan na siyang habulin at huntingin. May pagkakataon kang makatakas hanggang matapos yung kanta, okay? Dahil sa matinding takot, mabilis na dinampot ni Sasha ang kanyang bag at tumakbo ng buong bilis. Sumampa siya sa kanyang bangka at pilit na sinagwan palayo sa ilog. Desperadong makalayo hanggat kaya niya. Ilang sandali pa, tumigil ang musika at doon na sinimulan ni Ben ang pangahunting. Samantala, habang binabaybay ni Sasha ang agos, wala siyang tiyak na direksyon. Basta tinahayaan niya ang ilog na magdala sa kanya palayo sa panganib. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang panganib. Papalapit siya sa isang falls at dahil sa lakas ng agos, nawalan siya ng kontrol hanggang sa tumaob ang kanyang bangka. Sa gitna ng kaguluhan, mas pinili niyang hawakan ang kanyang bag kaysa sa bangka dahil alam niya na naroon ang lahat ng kanyang gamit na makakatulong sa kanyang mabuhay. Pinilit niyang makarating sa pangpang at agad na nagtago at pinipigilan niya na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Ilang sandali pa, mayroon siyang narinig na mga boses sa di kalayuan, tila isang pamilya na nagkakamping sa lugar. Maingat na lumapit si Sasha, umaasang makakahanap ng tulong. Ngunit sa isang iglap, naging malinaw na mali ang kanyang akala. Ang mga boses na narinig niya ay hindi totoong tao. Galing lamang ito sa isang telepono na sinadyang iwan at ginawa ni Ben bilang patibong para mahuli siya. Sa sandaling maunawaan niya ang sitwasyon,
muling bumalot ang takot at agad siyang tumakbo. Patuloy namang nag-e-enjoy si Ben sa kanyang malupit na laro. Pinapana niya ito upang pilitin siyang gumalaw at tumakas. Sa isang pagkakataon, sinadya pa nitong patamaan ng kanyang bag sa halip na siya mismo. Na para bang isa lamang itong laro para sa kanya. Dahil sa lakas ng impact, nawalan ng balanse si Sasha at nahulog sa mabilis na agos ng ilog. Sa gitna ng mga sigaw at kaguluhan, tinangay siya ng malakas na tubig. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagkaroon siya ng kaunting distansya mula kay Ben. Patuloy siyang inagos ng ilog hanggang sa marating niya ang isang bangin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umakyat at sa tulong ng lakas at determinasyon, narating niya ang tuktok ng bangin. Mula roon, sinubukan niyang alamin ang kanyang kinaroroonan at naghanap ng posibleng daan palabas. Gamit ang kanyang binoculars, sinuri niya ang paligid at doon niya muling nakita si Ben sa di kalayuan, kalmado at tila tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Dito na pagtanto ni Sasha na masyadong kabisado ni Ben ang kagubatan. Madali para sa kanya ang sundan at hulihin siya kahit saan siya magtago. Kaya nagdesisyon si Sasha na magbago ng taktika. Ang tanging paraan para makaalis ay gumamit ng bangka, isang bagay na mahihirapan si Ben na habulin siya sa ganitong klase ng terrain. Nagtago siya at naghintay ng tamang pagkakataon at ang balak niya ay ang nakawin ng bangka nito. Ngunit sa gitna ng lahat, may kakaibang nangyari. Habang patuloy ang panguhuli, bigla na lamang siyang naging kampante. Naglakad-lakad siya sa paligid ng mga ugat ng puno, naglalaro na para bang walang anong nangyayari at kalaunan ay tumalon pa sa tubig at naligo na parang wala siyang alalahanin o banta sa paligid. Nakakita ng pagkakataon si Sasha kaya nagdesisyon siya na sumugal. Tumalon siya sa ilog at lumangoy sa ilalim ng tubig upang manatiling hindi siya makita habang palapit sa bangka ni Ben. Ngunit sa pagkakataong iyon, bumaliktad ang swerte niya. Ang bangka ay mahigpit na nakatali at habang pilit niyang kinakalas ito, aksidente niya ng mga trigger ang isang nakatagong bear trap. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Ben at agad siyang nilapitan upang hulihin. Mabilis namang gumanti si Sasha gamit ang pepper spray, ngunit halos walang epekto ito sa kanya. Sa halip, mahinahon lamang niyang itinaas ang kanyang sandata at tuluyang nakontrol ang sitwasyon. Doon, naging malinaw na ang lahat ng nangyari ay planado pala ni Ben. Dahil ang kanyang pagiging kalmado at tila walang pakialam ay bahagi lamang ng mas malawak niyang bitag. Matapos mahuli si Sasha, iniwan siya ni Ben na nakagapos sa gitna ng ulan at mula sa malayo ay pinagmamasdan lamang siya. Halatang nasisiyahan siya sa kanyang ginawa na para bang isa lamang itong matagumpay na pangangaso. Kinabukasan, habang nakagapos pa rin ang mga kamay ni Sasha, isinakay siya ni Ben sa bangka at dahan-dahang dinala palayo. Habang nasa gitna ng ilog, unti-unti niyang inihayag ang totoo. Matagal na raw niyang alam ang tungkol kay Sasha. Nakita niya ito sa balita, ang nakaligtas sa isang malagim na aksidente sa pag-akyat kung saan hindi na nakaligtas ang kanyang asawa. Doon siya naging interesado sa kanya at nang makita ito sa tindahan, napagdesisyonan niya na siya ang gagawin niyang target. Isang bihasa, sanay sa hirap at kayang magbigay ng tunay na hamon. Para kay Ben, lahat ng ito ay isang laro lamang. Habang nagsasalita, napansin ni Sasha ang isang piraso ng metal sa kanyang paanan. Sinubukan niya itong damputin upang makatakas, ngunit agad na nahuli ang kanyang galaw. Walang pag-aalinlangan, itinulak siya ni Ben sa tubig at hinayaan itong mahila sa likod ng kanyang bangka. Habang hinahatak siya sa malakas na agos, hinayaan ni Ben na bumangga siya sa kung ano-anong nakaharang sa ilog na parang wala lang sa kanya. Para kay Ben, bahagi lamang iyon ng kasiyahan para sa kanyang mapanganib na laro. Sa huli, dinala ni Ben si Sasha sa isang tagong kuweba sa kagubatan. Sa loob nito, nabigla si Sasha sa kanyang nakita. Ang mga nawawalang tao sa gubat, yaong mga hindi na muling natagpuan ay naroon lahat, naging biktima ng malupit na laro ni Ben. Ngunit mas lalo pang lumala ang kanyang natuklasan nang mapansin niya ang mga pakete ng tinadtad na karne. Bawat isa ay may label ng pangalan na nag-uugnay sa ina ni Ben. Doon, unti-unting naging malinaw ang mas madilim na katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao.
Isang baluktot na paniniwala na tila ang karne ay bahagi ng kanyang sariling ina na nagbubukas ng mas nakakabahalang tanong kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Bago niya tuluyang saktan si Sasha, pinilit siya ni Ben na maupo at nagsimulang magpaliwanag. Sa kanyang pag-iisip, ang sino mang minamahal o kinapopuotan niya ay dapat manatiling nasa kanya magpakailanman upang hindi na siya kailanman may pagkanulo tulad ng nangyari sa kanyang ama noon. Sa mga lumang larawan, makikita na lumaki si Ben kasama lamang ang kanyang ina. Buo ang kanyang pagmamahal rito, ngunit kasabay nito ay dala rin niya ang matinding galit at sakit tungkol sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, ang sugat na iyon ang unti-unting bumaluktot sa kanyang pag-iisip at pagkatao hanggang sa tuluyan siya naging isang halimaw sa loob ng kagubatan. Doon niya sinimulan ang kanyang karumal-dumal na gawain. Ang pangahanting ng mga tao sa loob ng gubat at pagdadala sa kanila sa kuweba na para bang sa ganitong paraan ay mapapanatili niyang kasama niya ang mga ito magpakailanman. Nang tuluyang lumapit si Ben kay Sasha at malinaw na ang kanyang balak ay bigla siyang lumaban. Sa kabila ng pagkakagapos, nagawa niyang kumawala at tumakas kahit pa hirap na hirap siya. Habang tumatakbo palayo, si Ben ay mabilis naman siyang sinundan. Dahil nakatali pa rin ang kanilang mga kamay sa iisang lubid o linya, pareho silang nahila ng malakas na agos ng ilog. Hanggang sa tuluyan silang madala ng rumaragasang tubig patungo sa isang napakataas na falls. Dahil sa malakas na pagbagsak, nawalan ng malay si Ben at iyon ang nagbigay kay Sasha ng pagkakataon para makatakas. Sa abot ng kanyang makakaya, pinilit niyang bumangon at ipagtanggol ang sarili. Dahil sa pagkakahulog, napinsala ng gusto ang paa ni Ben kaya't hindi na siya makagalaw ng maayos. Ngunit hindi dito natatapos ang panganib. Nananatili pa rin silang magkatugtong sa pamamagitan ng lubid, magkalayo pero hindi pa rin ganap na malaya sa isa't isa. Hindi naman matanggal ni Sasha ang metal na nakagapos sa kanyang mga kamay at delikado rin na lumapit kay Ben dahil hawak pa rin nito ang kutsilyo at handang umatake anumang oras. Sa huli, napilitan siyang mag-isip ng ibang paraan. Tinanong niya kung gaano kalayo ang pinakamalapit na kampo. Sumagot naman si Ben na aabutin pa ng humigit kumulang 12 araw. Dahil dito ay wala silang no choice kundi akyatin ang matarik na bangin sa kanilang harapan. Iyon na lamang ang tanging daan palabas, ngunit dahil magkadugtong pa rin sila sa iisang lubid, wala silang magagawa kundi akyatin ito ng sabay. Hindi makalakad si Ben dahil sa sugatang binti at si Sasha naman ay hindi makakatakas hanggat nakagapos pa rin ang kanyang mga kamay. Dahil dito, napilitan siyang tanggapin ang isang mapanganib na plano. Bilang isang bihasang climber, iminungkahi ni Sasha na buhatin na lamang si Ben habang umaakyat gamit ang isang teknik na makakatulong sa kanilang dalawa kahit may pinsala ito. Ngunit para mangyari iyon ay may isang mahalagang kondisyon. Kailangan niyang alisin ang metal na nakagapos sa kanyang mga kamay. Noong una ay nag-atubili si Ben, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Gayunpaman, nagtakda siya ng sariling kondisyon. Kung maiaakyat siya ni Sasha hanggang sa tuktok, papalayain niya ito. Ngunit kung magtatangka siyang magtaksil, sabay silang babagsak. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, nagsimula na silang umakyat. Dahan-dahan silang umahon sa matarik na bangin. Ngunit alam ni Sasha ang panganib na kanilang kinakaharap. Alam niya na limitado lamang ang kanilang kagamitan. Hindi sapat ang lakas ng lubid para suportahan silang dalawa at isang pagkakamali lamang ay maaari silang sabay na bumagsak. Habang umaakyat, tahimik siyang naghahanap ng tamang pagkakataon. Sa isang sandali, sinubukan niyang dahan-dahang paluwagin ang lubid sa kanyang bewang. Ngunit nabigo siya sa unang pagtatangka. Gago ka talaga! Sabi ko sa'yo, huwag mong hahawakan yan. Nagpatuloy siya sa pag-akyat hanggang sa marating niya ang isang malaking bato kung saan mas hindi siya kita mula sa ibaba. Doon niya muling sinubukan, mas maingat at mas kalkulado ang bawat galaw. Sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya. Unti-unting kumalas ang lubid na nag-uugnay sa kanila hanggang sa tuluyang maputol ang koneksyon nilang dalawa na naging dahilan para mahulog si Ben at mawalan ng buhay. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakalaya si Sasha. Kapalit nito ay nawalan siya ng gamit upang umalalay sa kanyang pag-akyat.
At ang sariling lakas na lamang niya ang kanyang inaasahan. Patuloy pa rin siyang umakyat, dahan-dahan ngunit matatag kahit nanghihina na ang kanyang katawan. Lahat ng natitirang lakas niya ay ibinuhos niya sa bawat kapit at hakbang sa mga bato. Sa kabila ng hirap at takot na naigang kanyang kasanayan bilang isang profesional na climber. At sa huli, nakarating siya sa tuktok ng ligtas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang lumayo sa lugar at naglakad hanggang sa makakita siya ng isang tao na tumulong at naghatid sa kanya pabalik sa registration post. Dahil sa kanyang report, agad na nagpadala ng rescue team sa lugar at matagumpay nilang nasagip ang mga biktima ng krimen ni Ben. Sa huli, makikita si Sasha na nagtungo sa isang karagatan. Dito ay pinakawalan niya na ang bigat ng kanyang nakaraan at handa nang magsimula muli ng panibagong buhay ng mag-isa. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong nagpapakita ng kabutihan dahil ang totoo ay nadagdagan ang bill mo sa Meralco. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.